Habang tumatagal ang panahon, may mga bagay na unti-unti tahimik na nawawala sa atin. Pero alam mo, ang pinakamasakit na mawala ay ang sarili nating lakas. Yung kakayahan nating tumayo, kumilos at mabuhay ng malaya. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin to mababawi. May isang kalaban na hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Sa bawat pag-upo, sa bawat pagtayo, sa bawat paghingal. Isang anino na dumarating kasama ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na kaya mo siyang labanan? Ganito ba yung pakiramdam? Yung parang isa kang bilanggo sa sarili mong katawan. Yung mga dating simpleng gawain tulad na lang ng pagbukas ng isang garapon, ngayon, isa ng malaking pagsubok. Isang mapait na paalala ng lakas na dahan-dahang nawawala sa'yo. Pero teka muna, hindi pa huli ang lahat. Ang bawat paglalakbay, nagsisimula yan sa isang hakbang. At ang una nating hakbang ay ang paglikha ng ating unang sandata laban sa panghihina. Ito ang sandata ng pag-ukit ng lakas. Alam mo, hindi mo kailangang magbuhat ng mabigat na bakal para magsimula. Ang pagbawi ng lakas, nagsisimula yan sa maliliit na bagay. Pwedeng sa paggamit ng maliliit na dumbbells, resistance bands, o kahit nga yung sarili mong timbang lang sa pag-squat. Ang pinaka-importante sa lahat ay yung simulan mo. Kasi tandaan natin, itong strength training, hindi lang ito tungkol sa pagpapalaki ng muscles, okay? Ito ay tungkol sa pagpapatibay ng ating mga buto. Ito yung nagpapanatili ng ating muscle mass. Kumbaga, ito yung pundasyon para hindi tayo maging marupok habang tumatanda. Okay, so kung ang lakas ng muscle ang ating kalasag, ang tibay naman ng ating puso ang siyang makina na nagpapatakbo sa ating buong katawan. So ito ang ating ikalawang sandata, ang tibay ng puso. Hindi mo kailangan ng matinding takbuhan. Yung simpleng paglalakad, lang, pagbibisikleta o paglangoy. Sapat na yun para palakasin ang iyong puso at pataasin ang iyong stamina. Ito yung magbibigay sa iyo ng hininga, yung lakas para harapin ang bawat araw nang hindi ka madaling mapagod. Pero, syempre, isang napakahalagang paaalala. Sa bawat paglalakbay na ganito, kailangan natin ng gabay. Ang iyong doktor, ang iyong pinakamagaling na tagapag-ampala. Tandaan po, ito ay gabay lamang at hindi ito medical advice. Kumonsulta muna sa kanila bago simulan ang anumang ehersisyo. Ngayon, may isang lihim na sandata na madalas nating nakakalimutan. Isang sining na nagpoprotekta sa atin mula sa isang biglaang panganib. Ito ang sining ng balanse. Isang maling tapak, isang iglap lang at pwedeng magbago ang lahat. Ang pagkadulas o pagkatumba ay isa sa mga pinakamalaking banta sa kalayaan ng isang senior. Ito yung takot na naglilimita sa ating bawat pagkilos. Nakakatakot, di ba? So paano nga ba natin ito malalabanan? Alam mo, ang sagot ay nasa mga ehersisyong tulad ng Tai Chi, yoga o kahit yung simpleng pagtayo lang sa isang paa. Ito yung mga paraan para palakasin ang ating balanse at bigyan tayo ng kumpiyansa na humakbang ng walang takot. Okay, natuklasan na natin ang ating mga sandata. Pero, saan nga ba talaga nagmumula yung tunay na lakas para maipagpatuloy ang laban na to? Ang sagot, wala sa obligasyon. Nasa kasiyahan. Ang pag-eehersisyo, hindi dapat yan parusa. Hanap mo yung gawain na nagpapasaya sa'yo. Baka naman ito ay nasa pagsasayaw, kung saan bawat indak, bawat ngiti ay nagpapalakas hindi lang sa katawan mo, kundi pati sa kaluluwa mo. O baka naman nasa paghahalaman, kung saan ang bawat pagdilig at pag-aalaga mo sa halaman ay siya ring pag-aalaga sa iyong sariling kalusugan. Nakakatuwa, di ba? At minsan, ang lakas, nahahanap natin yan sa isa't isa. Ang pagsali sa mga group class halimbawa ay nagbibigay hindi lang ng ehersisyo, kundi ng suporta, ng inspirasyon at ng pagkakaibigan. At ito na, ang huli at marahil pinakamahalagang aral sa lahat. Matuto kang makinig. Pakinggan mo ang sinasabi ng iyong katawan. Magpahinga ka kung kailangan. Baguhin mo yung exercise kung may masakit. Huwag na huwag mong pilitin ang sarili mo. Ang tunay na lakas ay nasa pag-alam ng iyong limitasyon. Tingnan mo ang pagbabago mula sa pagiging bilanggo ng panghihina tungo sa pagiging isang bayani na muling nahanap ang kanyang lakas, ang kanyang sigla, ang kanyang kalayaan. Ito ang transformasyon na posible para sa iyo, para sa ating lahat. Ang paglalakbay na ito, aminin natin, hindi ito madali, pero posible.
Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay isang hakbang palayo sa kahinaan at palapit sa isang panibagong buhay. Ang tanong na lang, handa ka na bang humakbang? Thank you for watching Carl Preza. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Stay informed, stay healthy.